Amazing grace, how sweet the sound that saved. Ang giyera ng Ukraine at Russia ay hindi pa rin nahihinto. Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang labanan. At ang sabi nga nila, humihingi na ng tulong ang Ukraine sa ibang mga bansa na kanilang kapanalig sapagkat nahihirapan na sila sa pagkipagdigma sa Russia. At dito sa atin sa West Philippine Sea ay paigting yung tensyon na baka nga bumigay na ang Pilipinas daw sa sobrang pagigipid na ginagawa sa atin ng mga Chinese sa West Philippine Sea. Ngayon yung huli-huli nilang batas, lahat daw nang papasok sa may lugar na inaangkin nila, huhulihin at pagkatapos ay hindi bibigyan ng piyansa at walang anumang paglilitis na gagawin. Basta nakarating ka doon sa Ayungin Show na alam naman ng lahat na nasa Pilipinas yun. Pag pumasok ka doon, nahuli kami na, dadali ka sa China at hindi ka na makakaalis doon. Kung ikaw naman napunta ka doon sa Baho de Masinloc at nahuli ka nila, dadali ka sa China at ikaw ay gugulo. Kaya maraming makinis na natatakot. Kahit pa nagsama-sama na yung France, Australia, na ibang mga bansa, nung sila ay magkaroon ng balikatan, hindi nila ito ginagalang. At ang sabi nila, baka bumigay na ang bansang Pilipinas. So war is at hand, according to them. Kasi matapang din si Tibo, no? Ayaw niya pumayag na tayo binubuli. The reason why I am telling you that, because war or wars are everywhere. Kita yung biyero niya. Pero one thing that we do not recognize is the war we are today. Alam niyo ba na nung nakaraan diniscuss natin about war, yung the war within, tapos nakaraan yung ating pinag-usapan, winning the war, yung pina-announce natin kay Kuya Carl. Ito may kinalaman sa buhay ng Kristiyano na kung hindi niya maiintindihan na ikaw ay nasa giyera. Ulitin ko, ikaw ay nasa giyera. Wala ka sa, sabi nga ni John Maxwell, sabi niya, yung buhay ng tao, ang buhay niya ay nasa harapan niya, hagdanan, hindi higaan. Yung iba kasi nagpapasarap sa buhay, ang akala niya, ang buhay ay higaan. Life is not a bed, it's a ladder. Sabi niya, ang buhay ay hindi ito higaan, kundi hagdanan. Sa buhay ng Kristiyano, minsan nakakalimutan natin na tayo nasa giyera. At alam niyo ba na ang giyera na pag-uusapan na dito ay yung mga giyerang nagaganap. Mga digmaan na nagaganap sa likod ng kanyang kaluwalhatian. Ibig sabihin, yung mga giyera, mga digmaan sa likod ng ating pagsamba. Alam niyo ba na ang pagsamba ay hindi ganun kadali? May digmaan nagaganap. Ano ang digmaan? Di na niyo kalooban ito. Hindi madali. Ano ang nararamdaman dyan ni Abraham? So, isa pang clip. Dito, didiin na natin yung kanyang feeling. Ayan. Ilang isang kalaban ng isang sumasamba, damdamin, may digmaan sa kalooban, pero pinipiling ang sumamba kahit nahihirapan. Palapakan natin ang kasi pag tayo sumasamba, when we worship God, we are ministering God. At ang ala kasi minsan natin ay tayo ay nagbibigay ng pabor sa Diyos. When you worship God, you are giving favor also to yourself. Kasi pag si Lord ay natuwa sa pagsamba mo, bubulos at magpapala sa iyo. Kaya sabi nga ng kanta ni Don Noel, praise looks good on you. Pag nagpupuri ka, ang ganda mong tingnan. Meron ba kayo nakita ng nagpupuri na ang pangit tingnan? Di ba kahit sino itsura niya, ang ganda-ganda niya, ang pogi-pogi pag nag-worship yan? Tingnan ka gabi mo. Diba? O hindi pa nag-worship yan, ganyan ang itsura. Diba? Hindi pa nag-worship, pag nag-worship lalo yan. O ngayon dito, pag-usapan natin ha, sabi ni Abraham, he said to his servants, o bagay yung sinabi ito, punta nyo rito. So, dito, maaga-baga, gumising siya, tapos may dalawang anak, dalawang alipin, tapos si Isaac, hindi niya kinalimutan, tapos naganda ng panggatong, inantay niya mag-isapat yung panggatong na panggagatong kay Isaac. Tingnan niyo yung damdamin niya, habang nag-prepare ng panggatong, sabi, gagatuwa ko rito, anak ko. Tingnan mo, kakayanin niya yan. Tapos, tingnan ito on the third day, Abraham looked up. At doon natanong niya, yun na yung bundok Moriah. Kaya ito sinasabi, ito, pabigat na pabigat dito yung
I will, puro I will. Ang pagsamba ay pinipili. Sabi mo sa kapag mo, pinipili. Salamat na dito ha. Now, pangalawa, puntahan natin dito ha, ito ha. So ito yung feeling. Sa tingin niyo, kung kayo si Abraham, ano ang nararamdaman kaya ni Abraham habang gumising siya ng kinabukasan, nahanda siya ng paggatong para sa anak niya, kanyang gagatungan, papatayin, tapos naglakbay siya, at dito matindi on the third day. Tingin niyo, gumagaan ang kanyang kalooban? Hindi. Bumibigat ang kanyang kalooban. Kaya dito, hindi lang yung feeling, kundi letter B natin, yung flagging. Ang flagging, hindi ito yung pagwagayway ng watawat, flagging, hindi yan ha. Pag sinabing flagging, weakening, yung nakararama ka ng paghihina. Yung bang nanghihina ka sa nangyayari. Flagging. But in spite of, siyempre bilang tatay, grabe, ako papatay sa anak ko. Paano mo gagawin yun? Flagging yun ang panghihina. At sa bawat araw ng paglalakbay niya, wala naman sinabi, hindi sila natulog. For sure, after one day, natutulog sila. At habang natutulog sila, siguro nakikita niya si Isaac. Natutulog, anak ko, alam mo lang na ikaw ang aking papatayin. Tingin niyo, gumagaan ka loob niya, hindi. At ilang araw silang naglakbay, on the third day, nakita nila. So, bawat araw ng buhay niya, pati ito pabigan. Kaya lalo siyang nanghihina. Ito yung digmaang nagaganap sa buhay ng isang sumasamba. That's why you have to win over it. Mali ba maintindihan mo na worship is a choice, na ang pagsamba ay pinipili. Lagi ka magiging talunan kapag mayroong digmaan. Sapagkat hindi mo alam kung sino pipiliin mo eh. Alam nyo, pwede sabihin naman ni Abraham, Lord, sige, atras natin. Yan. Tingnan sometime later, God tested Abraham. Pwede naman sabihin ni Abraham, Lord, I'm not ready. Lord, hindi ako ready. Ayong sumamba. I don't feel good. Hindi ba ka napakiramdam mo ngayon, Lord? Kaya, hindi muna kita susundin. Hindi muna gagawin yung pinagagawa mo. I will nourish or nurture muna itong aking feeling. Pero sabi nito ng Bible, kahit nasasaktan, kahit nahihirapan, pinaglabanan niya yung digmaan na nagaganap sa kanyang buhay. Because worship is not about you. Worship is about God. Palakpakan natin ang pagpili. Pupunta na tayo sa next slide. Yeah. There's a flagging. Dito, tingnan nyo, stay here with the donkey while I and the boy go over there. Iaalay, ibibigay niya muli ang kanyang anak na si Isaac. Ang sabi ng Bible, we will worship. Yung act of giving is an act of worship. Kaya kahit naman sa church, pag nagbibigay tayo ng tithes natin, offering and everything, it's an act of worship when you do it for God. Pag palinaw na sa iyo na ito, ginagawa ko na ito para kay Lord, then you will win. No, sabi dito ng Bible, we will worship. And when we will come back, then we will come back to you. Ibig sabihin, napaglabanan niya to, so bakit this is not about Him. This is about worshiping God. That is why worship is a choice. Now, punta tayo sa number 2. Na tayo sa ating next time. Yeah. So dito, ang mababasa natin verse 17 na, pero hindi natin binasa, 1 to 5 lang tayo. Pero gusto ko lang ikwento muna sandali ang naganap. So ang naganap dyan, sabi ng Bible, ay nung siya ay sasaksakin na, yung anghel ng Panginoon, kinausap siya. Huwag mo sasakyan, sasaktan ang bata. Sabi niya, sapagkat na ipakita mo na. Sabi niya, na ipakita mo na ikaw ay kaya mong ibigay sa akin ang aking hinihingi at dahil yan pagpapalaan kita. Kaya yung ginawa ni Lord, ha? I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky, as the sun on the seashore. Tignan nyo ito ha, sabi ng Bible, I will bless you. Tama nga? I will surely bless you. Ibig sabihin, kapag nakita ni Lord na napaglabanan mo yung digmaan sa iyong kalooban, na yung feelings ay nasa isang tabi, this is about pleasing God. Pag nakita ni Lord na kahit ikaw ay nahihirapan, lalaban ka pa rin para sa kanyang kaluwalhatian, dito sabi ng Bible, I will surely bless you. To the point na sasaksakin niya yung kanyang anak.
manghuhula dyan. Naipakita mo na, it's a chance. Worship is a chance to show God that you are obeying God. Ang pagsamba ay isang magandang pagkakataon. Nakipakita mo na, yung pagkakataon na binigay ko sa iyo, tama ang ginawa mo. I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sun on the seashore. Dito lang, hindi mo ito kaya bilangin. Sino sa inyo ang makabibilang ng stars in the sky? Kahit yung isang babaeng ginulpi ng mister, hindi niya magbibilang yung mga star na yun. Sino rito yung nagulpi na? Yung gustong magulpi. Yung nagpe-pray na siya magulpi. O yung gusto niyo ipagulpi niya. So, wala naman gusto na nila. Pero ang punto lang natin is this. Pagpapalain kita, kapunad, your descendants will be as numerous as the stars in the sky. Stars, mass nouns, countless, hindi kaya bilangin. Hindi mo kaya bilangin. Tapos yung pangalawa, ito, sun on the seashore. Yung mga buhangin sa dalampasigan. Mabibilang mo ba yun? Hindi rin. So ganun din ang magpapalain. Ang mga pagpapalang dadating sa iyo ay hindi mo mabibilang. Palakpakan natin ang kapatid. Ang mga pagpapalang dadating sa iyo ay hindi mo mabibilang. Ayun o. As numerous as the stars in the sky and as the sun on the seashore. Ngayon, yung descendants mo, yung lahi mo, yung lahi ng mga evangelista, yung lahi ng mga Aquino, na Kuya Lando, yung magiging lahi ni Kuya Lando, mula sa kanyang mga anak, sa magiging apo. Ito, your descendants, tinigin mo your descendants will take possession of the cities of their enemies. Ibig sabihin, lahat ng mga makakaaway ng inyong mga kaapu-apuhan, sila ay magtatagumpay kayo ay mga apu-apuhan nyo. Magtatagumpay at ang kanilang mga pag-aari ay maging pag-aari ng lahi nyo. In other words, yung lahi nyo ay mga mananagumpay. There will be conquerors. Palakpakan natin ang pinagay. Saan nag-umpisa? Kasi nung binigyan siya ng pagkakataon para sumamba, ginamit niya ng tama. It was a chance. Ngayon na ipakita ko na. It was a chance. Ginamit niya sa tama. Ngayon dito sabi ng Bible din ngayon, your descendants will take possession of the cities of their enemies, now 18, and through your offspring, so hindi na yung mga anak, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. Palakpakan natin ang Panginoon. It's really a chance. To worship God is a chance that is not being given to everyone. Why? Meron akong disciple na nasa Saudi. Way back many years ago. Mga 2 decades ago. Siya ay nahuli ng mga mutawa. Kasi meron silang tinatawag na underground worship. Sabi ni Brother Rudel ang pangalan. Alam mo, Pastor, nalulungkot na ako dito sa Pilipinas. Kasi sa kanila, bawat isang ulo, 500 reals. Meron silang makapili. Meron nakaturo sa mga mutawa, yung parang mga pulis nila ron. Kung sino mga member ng Bible study nila, bawat isang member na mahuhuli. Sabi, kung ako yung nakapagturo, parang ako makapili. Parang ako nakapagbalahap. Bawat ituturo ko, 500 reals. Pagka ikaw naman ay Bible study leader, 1,500 reals. 2 decades ago. Ganon. Kaya yung ibang mga Pilipino, kahit kapwa na Pilipino, tinuturo nila. Pagka hindi rin lang nila kaibigan. Ngayon, ito si Brother Rudel, nakulong kasi naturo siya. Bible study leader kasi siya rin. So tinubos siya na nakabatiran. Pero kahit na gano'n, hindi pa rin siya dito, nagsishare pa rin siya ng Word of God. Madalit siya na dumating bakasyon sa Pilipinas. Pag uwi niya ng Pilipinas, umaten sa aming church. That time, hindi pa ako pastor. Ang pastor pa po yung aking senior pastor. During testimony, nagsalita mo siya. Nag-testimony siya sa ginagawa na Panginoon sa kanyang buhay sa Saudi. Alam niyo ba sinabi niya? Nalulungkot pa ako doon, iyak siya ng iyak.
Napakalaya po niyo mag-worship. Wala po dito huhuli. Pero bakit ang lamya-lamya natin sumamba? Hiyang-hiya kami lahat. Hiyang-hiya kami lahat. Ba't ang lamya-lamya yung sumamba? Kami po, yung soundproof, yung aming lugar kasi baka kami marinig, puntahan kami. Nasa pinaka-basement na kami doon. Nakakahiya po yung ating ginagawa dito sa Pilipinas. Kaya, alam niyo itong si Mother Gwen? Noong una mainit siya, pero ilang buwan lang, naglamig siya. Parang naghahanap siya sa mga Kristiyano sa Pilipinas, lalo sa church namin doon, na dapat sinasamantala niyo yung pagkakataon na mayroong mga gawain, may oras ng pagsamba. Hindi natin bibigyan ng tsansa. Yung mga nabuborn again sa mga lugar na binagbabawal ang gospel, walang ganyan. Kaya sabi niya, napakasarap na kayo ay may pagkakataong sumamba. It's really a chance, a great privilege to worship the Lord. So dito, sabi nga natin, nung nakita ng Diyos kay Abraham na dahil sa kanyang pagsunod, as an act of worship, ibibigay niya yung kanyang anak, na paglabanan niya yung kanyang kalooban, itinuloy niya kahit siya nasasaktan. Sabi dito ng Bible, I will surely bless you. Ngayon, dalawang bagay ang gusto kong pakita rito sa inyo. Punta tayo sa next slide. Diyan muna tayo sa verse 17. Sabi ng Bible, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars. In other words, pagpapalaki kita. Ang key word is this. These are the key words. Because you have obeyed me. Ano ang pinakikita mo kay Lord na kahit ikaw ay sugatan, kahit ikaw ay nahihirapan, ay pinipili mo na ikaw ay sumamba para sa kanyang kalulatian. Isa pang clip. You are showing God your obedience. You're showing your obedience to the Lord. Saan ang galing? Ayan o. Because you have obeyed me. Obedience is being demanded much more when you are in a very uncomfortable situation. Lumalabas ang tunay na pagsamba kapag ikaw ay nasa uncomfortable situation. Kaya mo ba mag-worship? Kahit ikaw ay nahirapan, masusubok yung iyong obedience kay Lord sa panahon na you are uncomfortable. But because you have obeyed me, na ipakita mo na ikaw ay karapat-dapat ko na pagpalain, I will surely bless you because you have obeyed me. Yun yun. This is not about our feelings. Hindi ko ha, worship is a choice and worship is a chance. A chance to show your obedience to the Lord na, ang sabi ng Bible, because you have done this, I will surely bless you. Now, punta tayo sa isa pang click. Dito tayo sa pangalawa. You are now showing your confidence to the Word. Kanina, showing your obedience to the Lord, kayo naman showing your confidence to His words. Bakit? Kasi ang utos ni Lord, tingnan nyo ha, ang utos ni Lord kay Abraham, then God said, take your son, your only son, whom you love. Alam niyo na, mahal niya. Sino? May pangalan, Isaac. And go to the region of Moriah. Ito masakit. Sacrificing there as a burnt offering. Ito po yung napakasakit na bahagi sa buhay ni Abraham. Kasi kung sasabihin niya na parang si Samuel, iiwan lamang sa templo, pwede. Pero ito hindi ko iiwan sa templo. Iiwan niya sa altar na patay. At siya pa ang magkatali, siya ang kikitil ng buhay, siya pa yung magagatong para kumasunod. So alam niya yung hirap. Ngayon, bakit ito masakit? Kasi po, because of the word burnt offering, ito kinuwento ko tanong minsan sa Wednesday word, but I have to give some clarification. Ang burnt offering, ito yung pag-aalay ng hayop. Hayop ha? Mga hayop katulad ng tupa, kambing na malusog, walang kapintasan. Tapos, yan po ay pinakatay sa altar. Tapos, pagka tumigis ang kanyang dugo, yung sinasabi ng Bible na, for the wages of sin is death. Tapos sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Parang ganito yan. Sa panahon ng lumang tipan, pagka nagkasala ka noon, o nagkasala ka, lalapit ka sa isang chief priest o sa sacerdote. Tapos yung sacerdote na yan, na nasa sinagoga, kukuha yan ng isang hayop, papatayin mo yan, titigis ang dugo niyan, at pagkatapos yung hayop na yan, ay kanya ngayong susunugin, na magsisilbi, masabihan
handog sa Panginoon. Ngayon, ganito. Ang tawag doon, burnt offering. Burnt offering. Ang ginagawa lang na burnt offering, hayop. Pero si Lord gusto niya gawin yung burnt offering siya isang. Naintindihan niyo? Sa kultura ng Hudyo, this is not acceptable. Ang gumagawa lang ng tao na ginagawang burnt offering ay mga neighboring countries ng Israel. Hindi sila. So madalit salita, by culture, tumanda si Abraham, alam niya na wala sa kanilang ganitong practice. But he never questioned God. Kaya dito, he showed confidence in His word. Kung ano yung utos ni Lord, hindi niya question, hindi niya tinanong si Lord, Lord, bakit gano'n? Hindi natin magturan. No complaints. When you come to the Lord in worship, the only thing you can do is to please the Lord. You cannot complain before the Lord. Ito'y tayo sasama sa Panginoon. Paglalabanan mo yung kayong kalooban. Dito kasi pwede ka magtanong, Lord, hindi naman natin ito kultura ng Israel. Bakit mo siya gusto gawin namin burnt offering? By the way, sa burnt offering na tinatawag, may tinatawag, dalawang klase yan yung uri ng pagkamatay. Ito yung tawag na sin offering. Ang sin offering, ito yung sinabi ko kanina, na pagka pumatay ng isang hayop, ang gagawin po kasi doon, yung dugo na titigis doon, yun po ay sinasaboy sa altar. Tapos, yung mga important part ng katawan at saka yung kanyang mga taba, sinusunod lahat yun sa altar. At yung ibang part ng katawan na yun, inilalabas. Ang tawag doon sin offering. Sabihin sin offering, kabayaran ng kayong kasalanan. Pero itong burnt offering na ito, kung tawagin ito, free will offering ang tawag dyan. Pag sinabing free will offering, this is a thanksgiving kind of offering. Yung pinapagawa sa kanya. Kaya lang, bakit naman yung anak ko? Bakit naman si Isaac na binigay mo sa akin? Ito ay hindi acceptable. Pero dito, wala kayong mababasa na si Abraham ay question ng Diyos sa kanyang mga salita. Nagpakita siya ng kumpiyansa sa kanyang salita. So, showing confidence in His Word, yung kanina, showing obedience to the Lord. Dito, tatanungin mo lang ang sarili mo when you come to the Lord in worship. Are the words of the Lord are something you fully obey? Yung bang salita ni Lord, sinusunod natin o pinangangatwiranan natin? How confident are you na pinag-usapan natin ang kanyang mga salita? Sinusunod ba natin siya? Kailan tayo nagtanong, Lord, bakit ganito? Lord, bakit ganito? Wala. Sinunod niya ito hanggang sumabot doon sa altar. Wala, hindi niya ito question. So when was the last time you question God even in your worship, even in your prayers? Isa naman na lang tayo, nakakapil tayo sa isip natin. Ang dami natin question, bakit ganito? Bakit ganito? Bakit nangyari? Bakit ganyan? Not Abraham. Alam niya na kung kanyang papatayin at ipinag-aalay ng Panginoon, pero hindi niya question ang Diyos. Kasi nasabi lang natin dito, alam niyo, dahil dyan pinagpala siya. I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars. Why? Because you have obeyed. Worship is a chance to show your obedience to God. Because worship, it's all about God. It's not about us. Amen? Para pa natin. Magkaya sa ating pangatlo. And number 3, worship is a check. Check yan. It's a time to evaluate. You check. Why? Tingnan niyo dito si Abraham. Nakita niyo itong ram? Itong ram, ito yung, di ba, nung sasaksakin na niya, sabi ng Lord, huwag mo sasaktan ang bata. Ngayon na ipakita mo na kaya mong sumunod sa akin, di mo kayo pagkaisa na kaisa-isa mo alam, pagpapalain kita. Tapos, itong ram na ito, ay sumabit ng kanyang mga sungay doon sa mga sit-sit, at yun ang kanyang inihandog. Ngayon, tingnan niyo itong mabuti ha. Please, all eyes here, all ears here. This is very important. The angel of the Lord called Abraham from heaven a second time. Nung sasaksakin na niya, bumaba pa ulit. Ano sabi ng angel? I swear by myself, declares the Lord. Pag sinabing declare, it's a declaration. Ano ang declaration ni Lord? That because you have done this, dahil ginawa mo ito, yung
nagsusugdo ng papatayin mo yung anak bilang pag-aalay mo para sa akin? Because you have done this and have not withheld your son. At hindi mo pinagkait sa akin ang iyong anak na bigay ko rin naman sa'yo, your only son, I will surely bless you. Ano ba? Bakit mo kaya? Bakit sinabi ito, I will surely bless you? Kasi nga, sabi niya, you have not withheld your son. Hindi mo pinagkait sa akin ang iyong anak. You check. Ikaw, ano withheld mo? Siya hindi niya pinagkait. Kaya siya blinis. Kumusta ka? Ano pinagkakait mo? Talento? Galing? Oras? Trabaho? Pera? Posisyon? Ano pinagkakait mo ngayon? Ay, mabigay sa kanya galing yan eh. Inuwa ako. Malinaw sa kanya galing kay Lord. Dahil hindi mo pinagkait sa akin, naiintindihan mo sa akin galing yan. Mapapalain na. Ano pa nga natin ang kaya we check. You evaluate. Ikaw ba ano pinagkakain mo ngayon? Sige. Sino ba na pinagkain eh? Kaya check siya. Ikaw, check ka rin ba? You check. Because you have not withheld your son. Your only son. Ibinigay mo sa akin yung galing din sa akin. Hindi mo pinagkait. Ikaw ang pinagkakait mo, yung tithes mo, yung pledge mo, yung offering mo. Galing din naman kay Lord yun eh. Ano pinagkakait mo? Ba't din ang gusto mo tanggalan nila ng trabaho, mawawala yan. Gusto mo tanggalan ka ng lakas, para di ka makapagtrabaho, mawawala yan. Ay, ano withhold mo? O withhold mo? Because you have done this and have not withheld your son. Grabe. What are you withholding at the moment? Ano yung hindi mo mabitawan para kayo? Ano hindi mo kayang ibigay para kayo? Pero nung makita niya, kinayo. Because you have not withheld your son, your only son. Grabe. I will surely bless you. Alam ko, ang dala sa iyo. Hallelujah. Nakakapakasarap. Ibig sabihin, yung pinagdidiinan dito ng Bible, you have not withheld your son, your only son. Yung very precious sa iyo, yung kaisa-isang meron ba? Yung kaisa-isang mutya para sa iyo, very precious. Yung best na meron ba? Kaya mong bitawan kayo? Anong ginawa niyo? Yung best mo, tinapatan niya rin ng best niya. I will surely bless you. Amen? Isa pa palang pagparang. Kaya kung isipin natin, akala natin tayo ay parang nawawalan. When we return to God, what is being demanded? We are actually giving favor to ourselves. Pag binigay natin sa Panginoon kung ano ang hinihingi niya. Dahil pag nakita niya yung siserpi, diba? Nung nakita naman na ibibigay talaga, ay papatayin talaga, hawak. Sinubok lang talaga. Kung isang tayo, bigo eh. Pag tayo sinubok ni Lord, bigo siya sa atin. Hindi tayo may magmalaki kay Satanas. Hindi katulad ni Job. Napansin mo ba, hindi ko si Job? Hindi kay Satanas. Wala sa katulad. Bakit? Kahit na naman puno-puno ng blessings, no? Pagpadaling araw, siya ay nagpe-pray, nag-aanay na, nagpapatay na siya ng tuwa ulit. Baka yung kanyang mga anak, dahil sa sobrang kayamanan nila, ay ibihin na nila nalalapastangan siya. Kaya ginagawa niya, siya na humingi ng tawad. Ganun siya, sensitive. Because you have not withheld your son, your only son. Alam niyo, may isang ama. Yung bata, mga 6 years old, nakaupo sa harap ng kotse. Tapos yung tatay, gumawa ng hino. Sabi ng tatay, gusto mo sa McDonald's? Yes, papa. So ginawa na, nag-drive-thru sila. Nung mag-drive sila, kinuha niya na yung large, baga parang BFF klase ng fries.
Malaki. Nung sila ay tumatakbo na yung biyahe. Nabigyan mo ulit, tumatakbo na sila. Tuwa yung bata, kaya siya nakain. So ginawa ng tatay, ng papa niya, kumuha ng isang piraso. Pag kumuha niya ng isang piraso, yung bata, tinabig siya, natampal siya sa pisngi. Hindi nakalibo yung tatay. Sabi niya, kung alam mo lang, kung nagbigay niya sa'yo, tapos sinasaktan mo. Di ba ganun din tayo? Ang dami nating blessing. Eh. Bigay ni Lord, pero sinasaktan natin ng bigay. Pero yung isa lang, bakit ayaw eh? Gusto ka na lang. Kasi ganun tayo. Bless ka rin Lord. Pero may hindi siya nito. Ayaw mo eh, saan yan galing? Alam mo si Abraham, kaisa-isa lang anak niya. Siya, hindi ba yung pinagkain? Pag nakita ni Lord na yung best na nasa iyo, ayaw mo bitawan para sa kanya. It's a check. At the same time, you check. Kung kaya mo bumitaw ng precious na meron ka para sa kanya. At pag ginawa mo yun, tingnan niyo yun ha, bakit merong I will surely bless you? Nag-umpisa dito sa because. I will bless you because. Ano yung because? You have done this. Nabigay mo yung best. Ngayon, ano nangyari? You have not withheld your son. Your only son. Kaya sila pang nahihingi sa atin, huwag mong pagkait. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong pagkait. Pag hihingi mo, huwag mong pagkait, lalo na kung mabait. Ang palaya, sa'yo yun. The reason why I'm telling you this, you check. You know, you check. Kumusta ba ako? Ano mga binibighold ko? Ayaw mo bitawan. Sabi mo sa katabi mo, bitawan mo na. Sa kabila ng malakas mo, bitawan mo na. You have not withheld your son, your only son. That's why I will surely bless you. Amen? Palapakan natin siya. Ano tayo sa next week? Yeah. Ito na yung makikita ninyo na sasasakay na niya. Ito si Abraham. Yung sasasakay na niya, sabi ng angel ng Lord, huwag mo sakta ng bata. Dahil ipakita mo na, nakahanda ka sumunod sa kanya. Okay. Dahil sa kanyang pagsunod na yan, binigay mo niya, dahil sa kanyang pagsunod, si Lord nag-provide ng ram. Ayan. Ito yung sumay. Nagkasabit-sabit sa mga siit yung kanyang sumay. Kaya ito ang naialay na, ang naihandog. Amen? Bayan ba ito? Okay. Ngayon ganito. Kung titignan mo yan, sa palagay ninyo, lalabas kaya itong ram nang basta-basta? Hindi. Dahil kung kayo ay matin ng COVID training natin sa level 1, lesson number 1. Kaya lumabas itong ram kasi mayroong sakripisyo sa altar. Kapag may sakripisyo ka, then the Lord will provide. Pero pag wala kang sakripisyo sa altar, don't claim this. Huwag kang mag-claim na the Lord will provide pag wala ka pang ginagawa, pag wala ka pang sakripisyo, pag wala ka pang nagagawa. Kaya pag may ginawa ka na, you've done your best, and that was His best. Doon niya kaya mag-claim na the Lord will provide. And God did. Amen? So pag nagawa mo na lahat, nabigay mo na kay Lord yung best mo, then claim the promise, and God will do it. Para natin. Mayroon isang verse sa book of Psalms na gusto mong basahin natin na magugustuhan nyo. Sige, isa pang click. Yan. Sa Psalm chapter 50, verse 15, please all eyes here, ha? Hindi mo na kausapin kagabi ko, because this is very important. Ang sabi ng Bible, sabi ni Lord, and call on me, tawagan niyo ako, and call on me in the day of trouble, I will deliver you, and you will honor me. Amen. Ang ganda ng verse, ba? Uy, maganda ba yung verse? Amen. Pero alam niyo ba, hindi yan pwede i-claim.
pabalik-balik. Tandaan niyo ha, and call on me in the day of trouble, I will deliver you and you will honor me. Tawagan mo ako sa panahon ng kagipitan, ikaw ay aking ililigtas at ako iyong pararalan. Ang ganda. Pero yan ay putol. Madalas ito lang ang gusto natin kasi ang ganda nito eh. Gusto yan, wow! Ililigtas ako ni Lord. Amen! Praise the Lord! Pero teka muna, meron yung nasa unahan. Pakikip sa ba? Ayan. Ito yung nasa unahan. Bago ito, meron muna sa unahan. Alin nasa unahan? Sacrifice, thank offerings to God. Fulfill your vows to the Most High. Tsaka pag may kukol na rin, trouble, I will rescue you. Ibig sabihin, ba't tinagalan mo yan? Mag-alay ka sa akin na pasasalamat sa Diyos. Tuparin mo ang iyong mga pangako. Fulfill your vows. Tuparin mo ang iyong mga pangako sa kataas-taas ng Diyos. At pag nangyari yun, tumawag ka sa akin. At ikaw, kahit sa panahon na mag-ipitan, ay aking gagawa ng paraan at ako yung paraan. Sa kanya. So, ang sabi niya, fulfill your vows. Tuparin mo yung pangalan. Kung katabi mo, kalabitin mo. Sabi mo, tuparin mo. Dugtugan mo sa iyo, tuparin mo kasi. Lord, pag trabaho ako, tutulong ako sa church. Ilang lipat na ng trabaho. Dami ka na. Lord, pag sinagot ako nito. Lord, pag napansin ako ng rasto. Kasi yung sabi ko lang is, fulfill your vows. Ano yung mga pinangako mo kay Lord na hindi pa tinutupad na yan? Dahil hindi mo tinutupad, hindi mo ito pwedeng i-claim. Okay, so dito na ha. So, call on me in the day of trouble, I will deliver you and you will honor me. Ito, bago ito mong ma-claim, may prerequisite, may requirement. Ito muna, tumupad ka ng pangako. Sabi mo sa kanila, tumupad ka. Pitikin mo sa ilong, sabi mo, tumupad ka. Pag tumupad ka, call on me in the day of trouble. Ito yan. Ito yan si Abraham. Sabi niya, Abraham, here am I. Galing mo muna. Ay siya muna. Siya ang hindi naman. Tumupad! Sa puso ni Abraham, sa tingin sa sasakyan, hindi siya sabi, Lord, sana tumatuloy, Lord, sana. Pwede naman isip ng gano'n. Pero alam na Lord ang puso ni Abraham. That's why the Lord provided. In the day of trouble, God delivered him at inilabas. Yung tinatawag natin na ram, nakapalit ni Isaac. God can always provide if you will only fulfill our vows. Sabi mo sa kapatid mo, tumupad ka. Ulitin mo, sabi mo, tumupad ka kasi. Amen. Palapalan natin natin. Hindi na sinasabi na natin mga kapatid. Yung tigma ang nagagalap sa ating kalooban natin yan. Giving your Isaac is a form of worship. God tested Abraham. So, tila siya. Paano? Sa maging ka ng pagbibigay niya ng kanyang anak na si Isaac. And worship, sabi nga natin, is a choice. Number 2, worship is a chance. Another chance to show, Lord, sorry po. Sabi ko, Lord, susunod na ako ngayon. And number 3, worship is a check. It's a big time to evaluate. Grabe si Abraham, yung worship niya. Binigay niya lahat, tinuwato niya. Hindi niya pinagkain. O natanong yung sarili mo, you check yourself. Ako ba? Hindi. Parang hindi ko pa sinusubo lahat. You check. Yung katabi mo sa inyo, kumusta ka ba? Hindi, kumusta ka ba sa inyo? Isang tanong lang sa inyo, tinodo mo naman. Hindi na tinodo mo naman yan. Okay? So, kung tayo sa conclusion ng mensahe ito, worship arises from right priorities. Ang pagsamba na totoo ay nanggagaling o nagmumula sa mga tamang prioridad. Ibig sabihin,
si Lord ang iyong priority, your worship is not acceptable. Only to God. Unless God is your priority, your worship is not acceptable. Make God your priority. Make God your number one. Upang ang iyong pagsamba ay magkarapat dapat sa Praise